Good morning, church. Welcome po ulit sa ating online worship service. Binabati ko po kayo ulit ng isang blessed Sunday. And kung mapapansin nyo nga po, this past week, naging super malakas po yung ulan, yung hangin, and non-stop raining. But I hope and declare na wherever you are right now, you are safe and sound because the Lord's protection is with you. Because tayo yung mga beloved niya, mga kapatid. Mahal na mahal na tayo. And dahil mahal na mahal na tayo mga anak niya, He is covering every inch of you ng precious blood of Jesus. So no harm, no sickness, no baha, ulan, or wind can come against you. And nakakatawa nga mga kapatid na because the Lord's love is for us is limitless. We can always hope for the better. We can always hope for the best. We can always hope for God's ability to change our lives, to protect us, to bless us. And nakakatawa nga lang na He is really true to His words. Let me share this verse sa inyo mga kapatid na naging malaki yung revelation sa akin. And alam ko na matatouch din yung heart niya dito. So matatagpuan po to sa Romans 5 verse 5. Basahin po natin siya mga kapatid sa Amplified Version. Sabi po dito mga kapatid, such hope in God's promises never disappoints us because God's love has been abundantly poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Diba nakakatawa mga kapatid na the Lord, when He promised something, He will make it come to pass. He is true to His word because mahal niya natin tayo mga kapatid. Because Jesus is our grace. Because si Jesus yung nakita niya sa atin. Jesus is our righteousness. Kaya mga kapatid, whatever God promised you, continue declaring it. Continue speaking it. Because the Lord is true to His word. And allow me lang po din to pray for us this morning mga kapatid. Father God, maraming salamat po sa araw na binigay niyo po sa amin. Thank you na kayo rin po nag-allow na magtipon-tipon po kami to allow us to experience that mighty anointing as we sing songs of worship and praise to you, as we hear and know more about your word through Pastor. I declare anointing to each and every household po ng church na to. Kayo po yung continuously nag-bless sa kanila beyond their belief. Kayo po yung nagpo-protect sa kanila every day of their lives. Thank you, Lord, na mahal niyo po kami. Father God, I commit you this worship service. Kayo po yung maluwalhati, kayo po yung may glorify. We declare that you are the one true God, our loving Father. Maraming salamat po. That kayo po ay true to your words. That kayo po yung true to your promises sa amin. Thank you, Lord, na mahal niyo po kami. And because of this, we can hope in you, O Lord. We can trust in your word, O Lord. Maraming salamat po. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. Church, let's come and worship po ang ating Lord God. Good morning po, Jesus King of Kings. Good morning, church. Another Sunday na tayo po ay pinagtipon-tipon ni Lord. You know po, kahit po tayo ay magkakahiwalay ngayon, we are declaring po na the Lord is in our midst. Amen? Sabi po ng Bible, how blessed, how good, and pleasant it is when brethren dwell together in unity. Hindi man po tayo magkakasama today, but we declare na we are united in lifting the name of Jesus up in our place. Amen? Kung naman po saan po tayo nandun ngayon, in our own houses, kung sa office man, or sa kotse, we are right now united in lifting the name of Jesus up today. Hallelujah! You know po, there's no greater way to celebrate the presence of the Lord than to be reminded na mahal tayo ni Lord. Pwede bang kung sakaling may kasama ka ngayon sa bahay na yan, sa katabi mo, pwede bang sabihan mo siya, alam mo kapatid, mahal na mahal ka ni Lord. Huwag mong kakalimutan yon. Amen. We are all loved by the Lord. It's all about His love. And today, we have the power and the energy, the strength to worship Him, remembering that we are loved. Hallelujah. Can we give Him all the best praise today? Yeah!
Hallelujah. You know po, we declare it po sa inyo today. And as your love and wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to. Come on, church. And that's your love, wave after wave, crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Hallelujah. Come on, church. Come on, can we give him all the best praise today? Hallelujah. Amen. Amen, amen. Father God, thank you po because sabi niyo po dito sa song that you have made a way for us po to come and enter to your throne. Lord, thank you because sabi niyo po that every time we come before you, we can come boldly to your throne and we will find help and we will find grace and mercy in time of our need. And Lord, I thank you because we are bold enough po to come before you in singing. We are bold enough po to come before you in our worship. And we know that, dear God, that we are accepted. We know that we are beloved because Jesus said so. Father, ngayon pa lang po, binibigay na po namin all the praises and all the glory and all the thanksgiving. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen and amen. Oh, we give you praise, God. Woo! Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever bring. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. The holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. It's all about you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes.
prophetic declaration po mga kapatid, na we will build our life in the Father's love, na it is our firm foundation, na we will not be shaken. Hallelujah. Come on, sing with us as we declare it's all about His love, all about His grace. Oh Jesus, we worship You forevermore. We will not be shaken forevermore. And I will build my life upon Your love. It is a firm foundation. I will put my trust in You alone, and I will not be shaken. I will build my life upon Your love. It is a firm foundation. I will put my trust in You alone, and I will not be shaken. So wonderful, God. Jesus.
where we are, can we lift up our hands? And we are His portion, and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like an unforeseen case, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about. And we are His portion, and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like an unforeseen kiss, and my heart turns violently inside of my chest. And I don't have time to maintain this regret when I think about He loves Oh, Come on, church, oh Jesus, with a passion He loves. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves Jesus. He loves us. Oh, how He loves us. You know what, this Sunday, the Lord Jesus is speaking through our screens, speaking through the audio monitors. I love you, mga anak. I love you with an everlasting love. There will never be a time that you will be way over your head because I am with you. There will be never a time that you will fall in rough waters because I will sustain you. There will never be a time that you are caught between a rock and a hard place because I am your God. You are precious in my sight, and I have loved you with an everlasting love, the Lord declares. So can we just lift up our hands and begin to receive this love? And He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. And oh, how He loves. Come on. And He loves us. And oh, how He loves us. And oh,
come on, church. Everywhere we are, just give Him all the best praise and all the best thanksgiving we have. To God alone be praised. Amen. Father God, thank you po for using this worship po today to allow us po to be reminded na we are loved. Lord, maraming salamat po sa mga nagdaan na panahon. Lord, ito pong quarantine na to, kahit kailanman, hindi mo kami pinabayaan. Lord, you have sustained us. You have provided for us. Lord, you have been our strength. And all because of your great love for us. Lord, today, this Sunday, we would like to celebrate your love. Lord, continue to receive even kahit umuupo na kami ngayon. Lord, maraming salamat for allowing us to be reminded na we are your precious people. Lord, right now, we thank you for the open eyes, open ears, a heart that can understand. Lord, we commit to you the word we are about to receive. We declare na it will be planted in a good soil ang aming puso ngayon. Lord, maraming salamat po. We give you praise. In the mighty name of Jesus. And all God's people say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. Pwede na po kayo magsiupo mga kapatid as we listen to the word of the Lord. Blessed good morning muli, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Again, we're so thankful for this wonderful day na binigay sa atin. At gagamitin ko na rin po itong pagkakataong ito para sa ganon pangunahan kayo nang sabihan ko kayo na meron po tayong pag-aaralan ngayon. I hope ma-pick up ninyo in the spirit. Ito po ay mga pinag-aralan natin na talaga nangangailangan ng tinatawag na matinding kaalaman. You need to know this in your spirit. At higit sa lahat, kailangan ninyo itong sampalatayanan, paniwalaan deep within your heart. Pero bago po ang lahat, I would like to take this opportunity para i-greet po ang sumunod na nakapatiran. Una po si Annabel Vega. I'd like to greet you a happy birthday. God bless you, anak. Amen. Also would like to greet si Ariel Anico Sianyan ng maligayang kaarawan for today. I hope you enjoy your life. I hope you continue living for the Lord. And I hope you discover a lot of things na binibigay ng ating Panginoon. Muli po, sa umagang ito, nais kong gamitin itong opportunity ito. I would like to take this opportunity dahil ito po ang tinatawag na kailangan po natin sa kapanahunan ngayon. You can hear of people getting sick. Tapos yung iba, ang nakakalungkot ay hindi lamang nagkasakit ng namatay. At yung pumbalita na natanggap ko sa ilang ko mga kaibigan ay nakakagulat na mismong ang mga manggagawa ng Panginoon, mismong ang mga tao na nagmamahal kay Lord ay binawian ng buhay dahil nga po dito sa karamdaman na tinatawag nating COVID. And so allow me to speak on sickness. At gusto kong ibigay sa inyo ang itinuturo ng Biblia. Ito po ang reason kung bakit tayo po ay patuloy na nananampalataya sa ating dakilang Diyos. Pag-aaralan po natin ngayon ang isang katanungan na naituro ko na rin po ito noon. Take note of this, please. And I would like you to listen very carefully. Ang tanong ay sasagutin natin, reasons why we got sick. Ano ang dahilan bakit tayo ay nagkakaroon ng karamdaman? For your information, let me start by telling you na ang tao pala ay three-yun being. Meron tayong spirit, meron tayong soul, meron tayong body na mababasa sa 1 Thessalonians 5:23. Kung ikaw ay tao at naniniwala kang tao ka at wala kang duda dito, ikaw ay may tatlong bahagi, spirit, soul, and body. Sabi diyan, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Na-discover ko po sa matagal na pagmiministeryo na ginagawa po natin kay Lord. Dahil nakakilala po ako kay Lord 1973, I started doing ministry for the Lord 1975.
At diyan po dumating yung calling ko kay Lord. Hindi po agad-agad naging pastor, kundi tagapagturo muna. And I have discovered na maraming mga tao po talaga ang nagkakaroon ng tinatawag nating karamdaman. Minsan, ang karamdaman nila may kinalaman sa espiritu, iba sa kaluluwa, iba sa body. Pag sinabi ko hong espiritu, pwedeng hindi paligtas, pwedeng sila ay nade-demonize, pwedeng sila ay spiritually blind, pwedeng sila ay spiritually deaf. May kinalaman po yun sa kanilang mga espiritu. Dahil kasi ang espiritong unang-unang binubuhay ng Lord pag tayo nakakilala sa Kanya. At marami sa mga mananampalataya, maybe because of ignorance, kaya sila ay nade-demonize. At nangyari po yan sa akin. Pangalawa, yung tinatawag nating kaluluwa, pwedeng ito ay mental, pwedeng ito ay emotional, pwedeng ito ay willful. In which dito medyo may kahirapan dahil kasi kakailanganin natin ang tinatawag nating discernment from the Lord. Paano mo ba talaga malalaman na ang problem niya ay mental, emotional, or willful? Na ang pinakamahirap dito ay siya mismo gusto niya yung karamdaman niya. May mga na-meet na po ako mga tao. Mas gusto nila na sila ay may karamdaman because ang attention ng mga tao nakapokus sa kanila. Kaya kahit papano gusto man nilang gumaling, pero sa totoo lang gusto nilang may sakit sila. Yung tinatawag naman natin physical, it happens in the physical body. It manifests in the body. At marami din po mga tao na nagmamanifest yung kanilang karamdaman sa kanilang mga physical body. I can name names sa inyo po, mga minamahal na kapatid sa Panginoon Diyos. Katulad po nung kapatid na June, na discovery ko na siya ay may malalang karamdaman. At nung dinala po kami ng Lord sa kanya, ay senior ko lang po ang gospel. And hindi pa ako tapos magsalita at magturo ng gospel tungkol sa kaligtasan ng Panginoon. This man got immediately not only saved, but he got healed. Meron po tayong kakilala, ang pangalan Rolly, kaibigan po ito ng ating isang kasama, gumaling din po. At may mga kasama po tayo dito at pangalang Atinene. Tapos may batang babae na bingi mula sa kanyang pandinig. At meron po ako na-meet na isang lalaki na isang policeman, taga Palawan, and he got healed mula po sa tinatawag natin na kanyang pagkabingi. At marami pa po. May mga tao na may cancer, may mga tao na iba't ibang uri ng sakit. Salamat na lang sa Panginoon Diyos dahil sa kanyang kaalaman, sa kanyang discernment, sa kanyang gift. Binigyan po ako, binigyan po yung iba natin mga kasama ng kaalamang spiritual para malaman kung ano talaga ang problema ng tao. So madalit sabi today, pag-aaralan po natin to. Isa lamang po ito sa ating pag-aaralan. Next week ay dudugtungan po natin ito. Ito po ay ituturo ko lamang para banggitin sa atin na ito ang isang dahilan bakit ang mga raming tao may karamdaman, pero dapat hindi na, lalo na pag tumanggap kay Kristo. And please take note of that word. Amen. And so ang topic natin ngayon ay reasons why we get sick. At niligyan ko hudyaan ng emphasis ang kasalanan. Kasalanan. At gusto ko malaman po ninyo ngayon pa lamang, buksan po ninyo inyong isipan. Kasalanan ang laging dahilan bakit pumasok ang tinatawag nating karamdaman at mga sumpa. At ito din ang dahilan bakit naparito si Kristo. Kristo bago ho ipanganak, bago ho siya isilang ng kanyang ina na si Maria, ay nagprophesy na ang Lord para tanggalin ang kasalanan, bayaran ang kasalanan, at itong mga kasalanan ito ay mawala ng epekto sa atin. Nangyari na po yun, 2,000 taon na nakakaraan. And so if Jesus came 2,000 years ago, at dahilan po dito kaya tayo may sakit dahil sa kasalanan. Pero if you can believe in your heart and if you have accepted the Lord Jesus into your heart, therefore I can declare, sin has no power over you. Amen. At kung may karamdaman ka man ngayon, dahil kasi diyan po ako napaniwala na dahilan sa aking mga kasalanan, kaya ho ako may karamdaman. At wala na ho akong tigil gawin noon kundi humingi ng tawad at pagkatapos alamin ko ano yung aking kasalanan.
para ito'y mahingi ko ng tawad. Yung po pala ay applicable noong lumang panahon. Take note, ilalagay ko sa ilalim ng sin ang Old Covenant at pagkatapos ko ilagay ang Old Covenant, meron pong prinsipyong itinuturo under the Old Covenant tungkol sa kasalanan na kaya po natin dapat pag-aralan ngayon para malaman nyo lamang noong araw, ito po'y applicable. And if you're listening to me right now, I'm telling you, babanggitin ko lamang ito sa iyo para matutunan mo na kaya ka pala nagkaroon ng tinatawag nating karamdaman, maybe because ng kasalanan. Pero kung ikaw ay tumanggap na kay Kristo, I'm challenging you to believe in what the word of the Lord declared. Believe in God. At kung si Kristo ay nasa iyo na, naparito siya para patawarin ang ating mga kasalanan. Okay, balik muna tayo sa lumang tipan. Ulitin ko po, I will be basing itong pag-aaral natin according to the Old Covenant na meron tayo noon. According to the Old Covenant, Psalms 107, verse 17 to 20. Ito po ang binabanggit. Fools, because of their transgression and because of their iniquities, were afflicted. Their soul abhorred all manner of food, and they drew near to the gates of death. Then they cried out to the Lord in their trouble, and He saved them out of their distresses. He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. Yan po yung ating talata na pagkukunan ng ating pag-aaral base sa tinatawag nating Old Covenant. Ibalik ko muna kayo doon sa Psalms 107, verse 17. Nakalagay po diyan. Tignan po ninyo, nagpasimula. Fools. Sa Tagalog, ano ba ang pagkakatagalog ng fools? Mangmang, hangal, tanga, o bobo. So, underline ko muna yung salitang fools. Tumutukoy po ito sa mga tao. Ibig sabihin ng mga tao, by that time ay mangmang. Dahilan saan kaya sila mangmang? Kung itutuloy po natin ang pagbabasa, makikita nyo mangmang because of their transgression. Transgression in Tagalog ay pagsuway, paglabag, pagsalansang, meaning yung ginawa na pagsuway sa utos ng Diyos. Ulitin natin, mangmang sila dahil kasi sumusuway sila. Hindi ho dyan natatapos ang ating salita, ang ating Bible. Sinundan pa ho ito. Ano ang sabi diyan? And because of their iniquities were afflicted. Amen. Highlight ko yung salitang afflicted. The word afflicted, nagdurusa, naghihirap. Amen. Mangmang sila dahil kasi sa kanilang pagsuway, sa kanilang kasalanan, at dahilan sa kanilang mga iniquity, sila ay nagdurusa. Amen. Another term for afflicted is another term for sickness or karamdaman. Kaya kung tatagalogin natin, mga mangmang dahil sa kanilang paglabag sa Diyos. May mga karamdaman. Ayan po yan. Sila. Dahil sa kanilang, highlight ko yung salitang iniquity, kasamaan. Ayan po yun. So meaning, dito sa talatang ito, pinapakita po sa atin, pinapakita po sa akin, na kaya pala sila may karamdaman, mapansin po nyo, nakalagay sa baba, dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa kanilang kasalanan. Amen? And please take note, yan po ay nasulat noong lumang tipan. Kaya nga po, kung natatandaan po ng ilan sa inyo sa pag-aaral na ginawa natin, ang tao noon ay napasa ilalim sa Old Covenant, lumang tipan. Pansamantalang natigil yung tinatawag nating tipan ng Diyos kay Abraham. Yung tipan na ginawa ng Lord kay Abraham ay isang tipan na napakaganda. Dahil kabilang ka lang sa lahi ni Abraham, ikaw ay pinagpala. At mababasa po ninyo yon kung magkakaroon tayo ulit ng pag-aaral. So kayo pakita sa inyo na kahit anong ginawa nilang mga pagsalangsang noon, lalo na po si Abraham, nagsinungaling 2 beses, yung kanyang anak si Isaac, nagsinungaling. Sila hindi nakaranas ng parusa. Bakit? Dahil kasi sa kanilang tipan kay God, na basta sila kabilang sa angkan ni Abraham, sila ay tuloy-tuloy na pagpapalain. At alam din po ninyo, laging kasaysayan, na pinaalalahanan ni God ang kanyang mga
piniling bayan, at nung pinaalala niya ang tipan niya kay Abraham, ang mga Israelita ang nagsalita na, Lord, mula ngayon, pagpalain mo kami according sa pagsunod namin. Doon na po nagkaroon ng pagbabago. Doon na po nagkaroon ng lahat ng kanilang ginagawa ay may katapat ng parusa, samantalang nung panahon ni Abraham ay wala. So meaning, pinapakita ko lang po ito sa inyo para makita nyo kung kailan pumasok itong mga bagay na to. Ito pong binabasa natin ngayon, Psalms 107. Hango na po yan mula doon sa tipan na binigay ni God through Moises. Ang Diyos po hindi nagbago. Hindi po siya nagbago kay Abraham, kay Moises. Nagbago lang ang kanilang kasunduan. And please take note of that. Yung kasunduan. At yung kasunduan tungkol kay Moises, sila po mismo ang pumili. Para bagang sinabi nila kay Lord, Lord, mula ngayon, pagpalain mo kami in accordance sa aming pagsunod. Samantalang yung tipan meron sila kay God through Abraham ay napakaganda. Sila ay pagpapalain, sila ay sasamahan, sila ay tutulungan, habang yung tipan nila kay Abraham ay nananatili. Kaya nga kung meron man salita ang Lord noon, remember my covenant with Abraham. At ngayon, binabanggit ko sa inyo, sila ang pumili ng tipan, Mosaic Covenant. Kaya nagkaroon ng pagbabago. Kaya mula noon, dumistansya na ang Diyos sa kanila, lumayo ang Diyos sa kanila, at lahat ng kanilang ginawa ay nagkaroon ng katapat na parusa. Babalik po tayo sa ating pinag-aaralan. Ito po yung binabanggit natin ngayon. Ano ba ang reason bakit tayo nagkakaroon ng karamdaman? Pinakita ko lang sa inyo according sa Old Covenant, dahilan sa kasalanan. Now, one preacher, one mighty man of God described ito pong level ng kasalanan na to. Sabi niya, ang kasalanan daw ay kung iisipin mo. Tapos sabi niya, ang iniquity naman daw ay pagka ginawa mo na. At ito yung nagiging transgression kung ito ay paulit-ulit mong ginagawa. So the very moment na inisip mo ito, kasalanan na. And the very moment na ito'y isakatuparan mo, ginawa mo, kung ano yung iniisip mo, ang tawag na po doon, iniquity. Pero kung ito'y paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo, ang tawag na po doon ay transgression. Alinsunod po doon sa ating binasa. Gusto ko i-connect. Ang kasalanan pala ay nangangahulugan ng karamdaman. Kaya pala nung araw, ito'y uso na sinasabi ng mga manggagawa. At natatandaan ko nung panahong ako po'y young people pa, ako po'y masasakitin. Yung po pala ang dahilan bakit ako'y pinagsasabihan ng aking pastor noon at nung mga kasama na ako'y magsisi sa aking kasalanan. Nagalit pa po ako noon dahil hindi ko pa ho naiintindihan ang ibig sabihin yan. Noon po pala ay pinapahiwatig na sa akin na ako ay maraming kasalanan at dahil sa kasalanan ko, kaya ako maraming karamdaman. Although, by that time, wala na po ako din sa Old Covenant dahil kasi ang New Covenant po ay dumating nung si Kristo ay naparito, namatay sa krus. Meaning, ibig ko sabihin, nasa New Covenant na po ako noon. Kaya nga lamang yung aming iglesia ay patuloy na nananatili sa katuruan ng tinatawag nating Old Covenant. At maraming mga iglesia ngayon doon pa rin nakatingin na kapag ikaw ay may kasalanan, ikaw ay magkakaroon ng karamdaman. At pag ikaw ay may karamdaman, ang unang-unang chine-check nila ay walang iba kundi kung anong kasalanan nagawa mo o anuman ang mga naisakatuparan mo sa buhay mo. So meaning, up to today, many believers, many churches are still living under the Old Covenant. Ang isang palatandaan dito, dahil kasi hindi pa nga ako namamatay si Kristo. And please take note, nung mamatay po si Kristo on the cross, doon po niya inintroduce a new covenant. So hanggat di po siya namamatay sa krus, di po siya nabubuhay mula sa kamatayan, the whole world ay under the Old Covenant. Today, kung tatanungin po ninyo ako, Pastor, nasaan na pa kami ngayon? Can I tell you right now, we are now under the New Covenant. Amen. Now, balik po tayo kay Kristo. During the time na si Kristo nabubuhay po dito sa lupa, ay meron po siyang pinagaling na lalaki na mababasa sa Matthew 5, 2-15.
Ang title po niyan, A Man Healed at the Pool of Bethesda. For 38 years, ang taong ito ay lumpo at nandoon siya, nag-aantay siya sa lawa ng Bethesda. Amen. Let's make the long story short. Itong lalaking ito'y gumaling. At bakit siya gumaling? Dahil kasi nakatagpo niya ang Panginoon Jesucristo at pinagaling siya ng ating Panginoon Jesucristo. Alinsunod po sa kasaysayan, pag binasa po natin ang John chapter 5 verse 14, nung magkita po sila ng Panginoong Jesus, ay may binanggit po sa kanya ang Panginoong Jesus. Ito po, gusto kong basahin po natin. In John 5:14, afterward, Jesus found him in the temple. Nakita ba? Yes. And said to him, see, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you. Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia diyan na sinabihan ang lalaking ito na wag na siyang magkasala para hindi na maging malala pa ang kanyang laging karamdaman. So ano lumalabas? Lumalabas dito, alinsunod sa sinabi ni Kristo, ang dahilan bakit siya may karamdaman ay dahilan sa kasalanan. Reason why we become sick, or by this time, bakit yung lalaking yon na lumpo ay may karamdaman, all because of sin. So, ibang version, sa Message version, ang sabi ho doon sa Psalms 107 verse 17, I like the version, this version. Some of you were sick because you live a bad life. Your body is feeling the effect of your sin. Yan po'y totoo noon. Amen? Totoo noong pinag-uusapan natin noong Old Covenant, dahil kasi noong Old Covenant, panahon po ito ni Moises, panahon po ito na natigil muna yung covenant na meron ang God kay Abraham, at ang umiral na ay yung tinatawag na Old Covenant or Mosaic Covenant. Under the Mosaic Covenant, if you sin, you get sick. Yan po yung nakasulat doon. Saan natin ito nabasa? Sa Psalms 107 verse 17. Amen. Fools, because of their transgression and because of their iniquities, were afflicted. Ang masaklap pa, maliban po dito, pagka ikaw ay may kasalanan, during that time, Old Covenant po ulit, hindi po ako lalayo sa Old Covenant. Ang masaklap pa, pagka ikaw ay may kasalanan, the Lord will not listen to you. Yan po yung nakasulat sa Psalm 66 verse 18. If I regard iniquity in my heart, o kunyari meron kang tinatagong kasalanan in your heart, the Lord will not hear. Amen? So meaning, depende po sa tipan kung ano meron tayo noon kay God. Ulitin ko po, noong nilikha ng God, si Abraham, binigyan siya ng covenant. Anong covenant niya? Abrahamic covenant. Kahit ano ginagawa nila, wala ko silang parusa. Why? Because sila ay galing sa lahi ni Abraham. Pansamantalang natigil ang Abrahamic covenant, ano ang pumasok? Mosaic covenant. Bakit? Hiningi po ito ng mga tao. Lord, mula ngayon, pagpalain mo kami in accordance sa aming pagsunod. At mula noon, dumistansya na ang Diyos sa kanila. At mula noon, naging sabihin po natin, doon po may mga namatay. Dati walang namamatay, dito meron namatay. Dati noon hindi pinaparusahan, pero bakit ngayon pinaparusahan na sila? Dahil pumasok na ang tinatawag nating Old Covenant. Now, under the Old Covenant, meron po itong tinatawag na law of sin na ina-apply. Pumasok na nga po yung kasalanan dahil kasi sa Old Covenant. Ngayon, kung titignan natin ang law of sin, number 1, ano ang law of sin? Dahil kasi noon, binibigyan pansin ng Panginoon ang kasalanan nila. Ngayon, may good news po ako sa inyo. Ano sabi ng God? I will remember your sins no more. Why? Because nasa new covenant na tayo. Kaya nga po, pakinggan po ninyo ito mabuti. Ito pong tinutukoy kong law of sin ay noong lumang panahon na sila ay nasa ilalim ng Old Covenant. Ang kasalanan noon ay umaalipin. Yan, sin, slave. Romans 6:6, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Noong araw, alipin tayo ng kasalanan. Noong araw, pagka nagdikta kasalanan, ikaw, wala kang choice kundi sumunod. Take note, noon yon. Kaya nga binabanggit ko to sa inyo ngayon.
Pangalawa, ano ang binabanggit tungkol sa law of sin? Sin reigns, nag-aari. Romans 6:12, therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust. Kung gusto niyo ng Tagalog, basahin po niyo yung bandang ibaba. Yun po yung pagkakatagalog. Kaya pala nung araw, nung wala pa tayo kay Christ, wala tayong choice kundi sumunod lamang sa kasalanan. Dahil naghahari po ito. At pag ginusto ng kasalanan na gawin natin to, wala tayong choice. Yan po yung law of sin. Pangatlo, sin leads to death. Mababasa po natin sa Romans 6:16. Dadaling ka talaga sa kamatayan. Kaya nga masaklap na magkasala under the old covenant dahil lahat ng iyon may katapat. Pero again, ulitin ko po mga kapatid, wala na ho tayo sa tinatawag nating old covenant. Wala na rin po tayo ngayon sa ilalim ng kasalanan. Today, if you can believe that sin has no power over you, God bless you. At patuloy mo itong paalala. Ilagay mo ito sa isip mo, ilagay mo ito sa puso mo, na ang kasalanan na merong naghahari sa iyo noon ay hindi na ho naghahari ngayon. Sabi diyan, sin leads to death. Romans 6:16, do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness. Amen? So ngayon, kapatid, nagkasala ka man, that will not lead you to death because yung eternal life na tinanggap mo kay Lord, forever yan, eternal yan. At mamaya, may babanggitin na lang ako kung anong dapat natin gawin. Pang-apat, kauli-uli yan. May binanggit dito. Amen? Sabi nga po, una ay sin slaves. Ito ngayon, pangatlo, sin leads to death. Let me inform you, under the new covenant. Ito na po tayo. Amen? And listen here. Amen? Pay attention right now. I'm telling you this. Ulitin ko. Nung araw, nasa ilalim tayo ng kasalanan. Pagka nagkasala ka, ano magiging resulta sa iyo? Pwedeng karamdaman. At pwedeng kamatayan. Yung po yung lumang kasunduan nung araw. Pero ngayon, ito, sinasabi ko sa inyo, tayo ay nasa ilalim na ng New Covenant. Amen? Actually, hindi pa nga ho pumapasok ang New Covenant bago pa ho pinanganak si Kristo. May sinabi na ang Bible. Tignan po ninyo. Basahin po natin to. And she will bring forth a son, referring to Mary. And you shall call his name what? Jesus. At ano sabi ng Bible? For he will save his people from their sins. Hallelujah! Amen. Hindi pa man pinapanganak si Kristo, binanggit na ang kanyang kapanganakan, at pag siya'y pinanganak, ano sabi ng Bible? He will save his people. Pwede na natin i-consider ang sarili natin. Yan, kasama dyan. From their sins. Hallelujah. So meaning, ikaw, kung tumanggap ka kay Kristo, at ipinagkaloob mo buhay mo kay Kristo, kapatid, I'm telling you right now, you're saved from the sins that you have committed noon. Lahat ng kasalanan mo pinatawad na. Amen. Kung natatanda din po ninyo, nung nagmi-ministeryo na po si Kristo, hindi pa ho niya ini-introduce ang New Covenant. Malapit na. Kung natatandaan po nyo, meron pong lalaki na dinala sa kanya, dinala ng mga lumpo, binuhat ng mga lumpo, at nakita ni Kristo ang pananampalataya nila, yung lumpo po ay gumaling. Pero bago gumaling, tignan po ninyo, mababasa nyo yon sa Matthew chapter 9, 1-2. So he got into a boat, crossed over, and come to his own city. Then behold, they brought to him a paralytic. Ito po yung kinikwento ko na paralitiko. Lying on a bed. When Jesus saw their faith, wow! When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, be of good cheer. Your sins are forgiven you. Wow! Bago niya pinagaling, ang sabi niya dun sa lalaki, your sins are forgiven you. Maybe by this time, gusto ipakita ni Christ na kaya ang lalaking ito'y lumpo at kaya ang lalaking ito'y may karamdaman dahil kasi sa kasalanan na meron siya. At muli po, babanggitin ko, ang kasalanan po na meron tayo ay minana po natin kay Adan. Amen? Kaya pala ipinanganak si Kristo para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ang unang-unang ginawa ni Kristo sa lalaking ito ay pinatawad siya sa kanyang kasalanan. Take note, last part. Son,
Be of good cheer, your sins are forgiven you. Kung ganon, mga minamahal na kapatid, hindi pa ho pumapasok ang new covenant. Ha? Hindi pa ho ini-introduce. Si Kristo ay naparito, pinanganak, pinatawad ang mga tao, pinagaling ang mga tao, at dito nagsalita na siya na pinatawad niya ang kasalanan ng lalaki. Therefore, brethren, can I say this? And I would like to say this with boldness. Sin does not result to sickness. Dahil kasi pinanganak si Kristo. Kung nung araw, binabanggit po nating maliwanag na ang kasalanan nagre-resulta ng karamdaman. Totoo po yun. Totoo po yun. Kaya nga po noong araw pagka ikaw may karamdaman, ang unang-unang tinatanong ay ano bang kasalanan nagawa mo? But when Christ came 2,000 years ago, He was crucified on the cross. At nung mapako po siya doon sa krus, binayaran po niya ang ating mga kasalanan. Ngayon, pwede mo sabihin, sin does not result to sickness. Bakit? Dahil kasi nabayaran na ni Kristo ang ating kasalanan. Past, present, and future. Ano mang kasalanan meron tayong nagawa noon, pinatawad na. Ano mang kasalanan magagawa mo, kasama na ho ang kapatawaran ni Kristo doon. And so right now, itong kasalanan na pwede mong magawa, pwedeng mangyari, pwedeng maganap sa buhay mo. Kapatid, can I tell you right now, if you can put your faith in here, hindi yan magre-resulta sa karamdaman. Therefore, I can declare, sin is no more. Sin's power is also removed. I'd like you to put that into your mind. Yung hold ng sin sa iyo is already removed. At anumang epekto ng kasalanan, anumang konsekwensya ng kasalanan, bunga ng kasalanan, at kung ang bunga nito ay karamdaman, kapatid, wala na itong epekto sa iyo. If you have faith. So today, ano gagawin ko, Pastor? Ang gagawin ko, una sa lahat, pasasalamatan ko, Lord, dahil kasi pinatawad niya lahat ng aking kasalanan. Come to the Lord and thank the Lord for the forgiveness of your sins. Paano, Pastor, kung ako ay nagkakasala? Walang masama na ito ay ilapit mo kay Lord. Come to the Lord. Tell God, Lord, thank you for your blood. Your blood washes away all my sins. Walang masama. Ang iba nagtuturo, hindi mo na kailangan hingin na tawad. Pero ako po, sa aking palagay, wala akong masama kung ihingin nyo na tawad. At ang gusto ko lang mangyari sa iyo mula sa araw na to, huwag kang maging sin conscious, maging righteousness conscious ka dahil sa ginawa ni Kristo. Na huwag mong iisipin yung kasalanan na gawa mo kanina, kahapon, nakaraan, na para bagang ikaw ay guilty dahil kasi lahat ng kasalanan po natin, minsan lang namatay si Kristo, ay binayaran na po ni Kristo ng kanyang banal na dugo ang lahat ng ating nagawa. And so right now, kung tila baga parang nagdadala sa iyo sa karamdaman, ikaw mismo, you lay hands yourself. Father God, thank you for forgiving me for all my sins. And I command my body right now to receive the healing anointing of the Lord. Kung tila baga ikaw ay nakokonsyensya, kung tila baga ikaw ay nagigilty, kapatid, please, don't believe na yung kamatayan ni Kristo, na yung dugo ni Kristo is more than enough na pinatawad ka sa iyong kasalanan. Iba yung kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa, obviously ginagawa. No. Be conscious of what the Lord did. Be conscious of what the Lord has provided for all of us. Katulad nga ng pinag-aaralan natin mula pa kanina, pinapakita ko sa inyo kanina, during the Old Covenant, anong sabi ko sa inyo? Ang kasalanan nagre-resulta talaga sa karamdaman. Pero hindi na ho tayo under the Old Covenant. Nasaan na tayo? Nasa New Covenant na tayo na ginawa ni Kristo. He came, amen, He died on the cross, He rose again, at nung itinaas niya bago magbanal na hapunan siya, pati mga disipulo, ano sabi niya? This is the blood of the New Covenant. Madalit sabi, in-introduce niya na ang New Covenant by that time. At dahil kasi tayong lahat po ngayon ay under the New Covenant, ano sabi ng Bible? I will remember your sins
no more. Today, let me inform you. Let me inform you. And I would like to challenge you to believe this with your whole heart. Kung kayo nakikinig, paniwalaan mo to. Ano papaniwalaan ko, Pastor? Number one, you are set free from the law of sin. Romans 8:2. Ilang beses na po natin ito pinag-aralan at muli po siguro, one of these days, ibabalik ko to para ituro lamang sa atin. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus, di po ba yan yung tinanggap mo? Law of the Spirit of life. Ano ginawa natin nang itinuro sa atin ng gospel? We accepted the law of the Spirit of life. Pinapasok natin ang life ni Christ. Pinapasok natin ang Holy Spirit. Doon tayo na born again. Yung po yun. Ano sabi ng Bible? Has made me free from the law of sin and death. That's who you are. Right now, you're set free from the law of sin. You're also set free from the law of death. And I need to preach on this again. Para sa ganon, ikaw, ako, ay manatiling buhay, manatiling malaya, mula ho sa mga bagay na yan. Pangalawa, anong ginawa ng Lord sa atin? Hindi na ho tayo nasa ilalim ng batas, kundi nasa ilalim na po tayo ng biyaya. We are no longer under law, but we are under grace. For sin, specifically, ito yung pinag-aralan natin kanina, shall not have dominion over you. Wala nang pamamahala ang kasalanan sa iyo. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa iyo. Bakit? Dahil kasi wala ka na sa law, but you are now under grace. Last but not the least, kapatid, let me give this to you. We are now under the new covenant. Hallelujah. Praise God. Amen. Katulad po ng binanggit ko kanina, wala na ho tayo sa old covenant. Na ang old covenant may batas. Meron sinasabi, pag nagkasala ka, magre-resulta sa karamdaman. Wala na ho tayo doon. Kapag nagkasala ka, pwede ka mamatay. Wala na ho tayo doon. Kapag nagkasala ka, ikaw mapapalayo kay Lord. Wala na po tayo doon. Tayo po ay nasa new covenant. Ito po ay prophecy na binigay nung isinulat po ang Jeremiah. Basahin ko po ito. Jeremiah 31, verse 31. Behold, the days are coming, referring to our days right now. Says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. 32. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. My covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord. 33. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Finally, verse 34. No more shall every man teach his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord. For they shall all know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity and their sin, and their sin I will remember no more. Sa ilalim po ng bagong tipan, ang kasalanan po ay hindi na alalahanin ng ating Panginoon. Sa ilalim po ng bagong tipan, He will remember our sins no more. Kaya nga po may sinabi siya sa Hebrews 8, verse 12. Bakit po ito nangyayari ngayon? Well, because the life of Jesus was enough para patawarin yung ating kasalanan and to wipe out every sin we have committed. Ano sabi niya? For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Therefore, kapatid, under the new covenant, ang ating kasalanan ay hindi na dapat magdadala sa atin para magkaroon tayo ng karamdaman. Therefore, I can say today, in your presence, sin has no power over us. And please take note of that. Amen. Yan po yung binabanggit sa Roma 6:14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace.
Kung natatandaan ko pa po, itong susunod na statement na bibitawan ko sa inyo at dito po ako magtatapos, pwede po nyo itong isipin na nangyari noon, pero ngayon hindi na. Noong tayo'y nasa ilalim pa ng Old Covenant, sin is powerful. Alinsunod sa kinuwento ko sa inyo kanina, ang kapangyarihan niyan, pag nagkasala ka, pwede kang bigyan ng karamdaman. Ang kapangyarihan niyan, pwede kang mamatay. Noong araw, under the Old Covenant. Pero katulad nga na sinasabi ko sa inyo ngayon, like you to put this into your heart and into your mind. And please meditate. Ngayon po, tayo ay nasa ilalim na ng New Covenant. Under the New Covenant, sa ginawa ni Kristo, sin is powerless. May God bless you. I pray to God na mula sa araw na to ay makita mo sarili mo na ikaw ay nasa ilalim na ng bagong tipan na ipinagkaloob ng Panginoon Diyos through His Son, Jesus Christ. He died, yes po, una muna, pinanganak. He died, amen. Bakit siya namatay? Para sa kanyang kasalanan? Hindi po, para sa ating kasalanan. At ang maganda, yung prophecy na binanggit ng Bible, darating siya para patawarin ang tao mula sa kanilang mga kasalanan. Yes, totoo po. Kayo, ako nagkakasala. But I thank God that Jesus came and lived. And He came to forgive all my sins. At lahat ng aking nagawa ay pinatawad niya by His blood. So today, pwede kong sabihin, hindi ako may sakit dahil sa aking kasalanan. No. Maybe next week, may didiscuss po ako tungkol po sa bakit tayo nagkakaroon ng karamdaman. It may be from there. Pero today, let me discuss this and be bold in declaring to you, sin is no more powerful over us. Pwede po ba tayo manalangin? Tayo po lumapit sa ating Panginoon Diyos. Ama namin sa langit, kami po lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat for this wonderful day na pinakita mo sa amin ang mahalaga, makapangyarihang ginawa ni Kristo on Calvary. Totoo po, Lord, noong araw, ang kasalanan is so powerful. Kaya na ito magdala ng karamdaman, kamatayan sa buhay ng mga tao. But I thank you, Lord, that you allowed your Son Jesus na mabuhay. Pinanganak siya ng Birheng Maria. At nung ipinanganak siya, doon pa lamang, Father God, nag-prophesy na ikaw, sinabi mo sa amin, patatawarin kami sa aming mga kasalanan. And we're so thankful, Father God, because the Lord Jesus lived and died. At nung mamatay siya, hindi siya namatay para sa kanyang kasalanan dahil wala siya kasalanan. He died for all our sins. And Father God, mula ngayon, pinapaniwalaan po namin, ang kasalanan, walang kapangyarihan over us. Ang kasalanan, hindi kami dadalhin sa karamdaman. Ang alam namin, Father God, what we need to do today is to be righteousness conscious. Since we have Jesus in our life, lahat ng kanyang ginawa ay pwede naming angkinin. We thank you, Lord, for healing us. We thank you, Lord, for blessing us. We thank you for many things that you've done on the cross for each and everyone who believes in you. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us all. I'll see you next Sunday po. Amen. Thank you, Pastor, sa word na sinare niyo po sa amin. I declare that the anointing of this revelation will flow sa lives niyo, mga kapatid, and that it will be a manifestation. And as we end our service, our fellowship, let's all come together in prayer as we seal this. Father God, thank you po ulit sa araw na to. Thank you, Lord, na truly the revelation na sinare ni Pastor will be a manifestation sa lives ng mga kapatid ko po ito. I commit po each and every member of this church that they will be blessed beyond their belief, that they will have the protection because of the precious blood of Jesus Christ. Lord, tatunay nga po na kayo ang aming refuge and fortress, and that you are true to your words and your promises. We continue to cling to you, O Lord. We continue to abide on you, Lord. Lord, thank you for your love. Thank you, Lord, for seeing Jesus in us. Maraming salamat po. Kayo po ang maluwalhati,
and bless each and every member of this church. Maraming salamat po. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. God bless po mga kapatid, and have a very good day po. It's all about His love today. We worship you, Jesus. You are good. I stand before you now. The greatness of your renown. I have heard of the majesty and wonder of you, King of heaven. In humility I bow as your love, and wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Hallelujah! What a mighty name, Jesus! Woo! I have heard you calling my name. I have heard the song of love that you sing. So I will let you draw me out beyond the shore into your grace. Your grace as your love, wave after wave, crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. It's wave upon wave of the Lord's love for us. Do you agree, church? I stand before you now. The greatness of your renown. I've heard of the majesty and wonder of you, King of heaven. In humility I bow as your love, wave after wave, crashes over me, crashes over me. For you are for, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter. And that's your love, wave after wave. Come on, Jesus! Crashes over me, crashes over me. You are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to. Champion of heaven, you made a way for all to enter. And heaven, you made a way for all to enter in. Amen. Hallelujah. Yun na po, we declare it po sa inyo today. And as your love, and wave after wave, crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven.
your love.